Teka. Ako na ba? Episode ko na ba? Sorry medyo late kasi nag-i-scroll pa ako eh. Eto bilisan na natin. Kasi medyo mabilis lang naman yung sagot sa tanong nitong episode na ito. Ang finale ng... So, paano nga natin matatanggal yung dopamine loop? Well, sa madaling salita, hindi. Hindi mo siya matatanggal. Ang dopamine reward system ay parte ng ating pag-iisip, ating utak, at ang tanging dahilan kung bakit nagbibigay tuwa sa ating mga ginagawa. Ha? Ay, hindi ba yung dopamine loop? Ah, yung scrolling addiction. Ayan, kakascroll ko kasi yan eh. Anyway, meron naman kasing paraan kung paano natin matitigil yan. Yung utak kasi natin, pwede siyang matrain upang umiwas or umayon sa mga gawain. Ito ay tinatawag na conditioning. Ang kaparehong konsepto na nagpapaliwanag kung paano ba natin natitrain ang mga alaga nating hayop. Ang kasalukuyang lagay ng utak na laging nag scroll ay umaayon sa gawaing ito dahil mabilis, madali, at nakakapuha naman talaga kasi ng interes. Sa madaling salita, madaling ginhawa ang binibigay nito. Paano kung pahirapan natin ang ating sarili? Oy, hindi naman sa physical. Kung hindi, sa pag-scroll lang. Merong function ng ating mga gadget at meron ding mga apps na nagbabantay sa ating screen time. Tinitigil nito o ginugulo ang ating mapayapang screen time para mainis tayo at tumigil. Kumbaga, yung kampi natin sa tuwa ay nagiging kalaban na natin upang pagpahinga naman tayo sa social media. Ika nga naman, nakaka-bad trip kapag ang daming commercial. Kaso mahaba yung pasensya ko. Mabuti naman kung ganun. Dahil pwede nating tanggalin yung scrolling ng tuluyan. Well, hindi naman matagalan. Magkakaroon ka lang ng digital detox. Para lang nagda-diet ka, pero sa pag-i-scroll. Siyempre, ang pinakamadali ay yung cold turkey, kung saan titigilan mo talaga yung pagsascroll mo. Ang daling sabihin pero mahirap gawin kapag nalaman mong may bagong story ang crush mo sa IG. Para naman sa mga moods natin na gusto dyan ng time management as a benefit, maganda din naman ang pag-schedule ng scrolling sa ating mga araw-araw na gawain. Okay lang naman siya kahit araw-araw. Kung gayon, parang nakikipag-negotiate tayo sa utak natin para may nakatakda tayong oras para sa trabaho at para sa pahinga. Hilain mo ang sarili mo mula pag-i-scroll sa pamamagitan ng pag-set ng mga alarm. Ganyan din kapag gusto mong mag-set ng break time para sa mga workaholics natin dyan. Of course, hindi ba sasapat ng isang tunugan lang? I mean, madali lang yan. You can just press the snooze button. Di damihan mo! Ikaw lang naman kasi ang makakakilala sa iyong sariling isip. Kaya handaan mo na bago pa mangyari yan. Kaso, masarap kasing mag-scroll eh. Ano namang gagawin ko ngayon kapag di ako nag-i-scroll? Pwede namang maghanap ka ng ibang mga gawain na tumutulong sa kalusugan mo at humihila sa'yo palayo mula sa social media. Tandaan, ang dopamine cycle ay nagbibigay ng rewards ng ginhawa sa mga gawaing naaayon sa atin. Sa mga gusto natin. Kaya nga gusto natin siya kasi masaya. Pwede pa rin naman maghanap ng ibang mga gawain na naglalayo sa atin mula sa ating mga screen. Hindi kinakailangan ng internet sa pag-exercise. Download mo lang yung mga kanta mo. Mas lalo na hindi kinakailangan ng subscription para magbasa ng mga libro. Well, bibilin mo pa rin sila. Pero ayun nga, kung hindi mo naman trip yung mga ganitong mga bagay, pwede ka naman lumabas kasama yung mga kaibigan mo or yung pamilya. Touch grass, ika nga. Hindi yung virtual grass Kung gawin yung mga yan, gusto ko lang na magpahinga. Kaya nga ako nagsascroll, di ba? Ganun na nga. Kumbaga, ang mga nag-i-scroll at di nakakatulog ay
hindi lang nakakatulog. Huh? Ang katawan kasi natin ay mayroong tinatawag na circadian rhythm. Ito ang schedule ng katawan natin sa mga bagay-bagay tulad ng pagtulog, paggising, at pagkain. Para may ayos ang rhythm na ito, kailangan nating simulan sa pamamagitan ng pag-aayos ng ating pagtulog. Ang ating katawan ay nagigising dahil sa blue light na karaniwang makukuha sa araw. Kaya gising tayo sa umaga. Pero kasi makukuha din natin ito mula sa ating mga screens. Blue light LEDs. Kaya tayo ay nananatiling gising kapag nag-i-scroll. Well, unless mapagod tayo. Pero ayun na nga. Siyempre mahirap matulog kapag kakagising mo lang. Kaya kinakailangan na iset natin ang mga oras kung kailan tayo dapat matulog ng maikse, yung mga power naps, or matulog ng tuluyan kapag gabi na. Paano nga bang nakakapagpahinga ng maayos? Yung walang social media. Well, malaki ang parte ng oras ng pagtulog pagdating sa sleep hygiene. Lumang kwento na ang kasabihan na ang kompletong tulog ay nagbibigay pahinga. Ngunit, ito naman ay may pinanggagalingang katotohanan. Pagdating naman kasi sa pagtulog mismo, mas mabilis naglalabas ng melatonin ang katawan kapag ang paligid ay madilim at tahimik. Mas nakakatulong din kapag ang katawan ay pagod. Kaya napaka-importante ng physical activity sa sitwasyong ito. I mean, hindi ka nga namang makakapag-scroll kapag antok ka na. I mean, nasa isip mo lang matulog. Ito nga pala. Mas nakabubuti para sa ating circadian rhythm kapag aktibo nating inilalagay sa ating isipan na tayo ay matutulog. Kaya ang pag-i-scroll habang nakahiga sa gabi, tiyak, hindi ka talaga makakatulog niyan. Kung kaya, mas mainam kapag ang ating devices ay malayo sa ating pinagtutulugan. Pero hindi naman kinakailangang napakalayo naman talaga. Tandaan, kailangan pa rin natin yung alarm natin para magising tayo bukas na maaga. Ang nilalaman ng ating social media ay siyang nakakaapekto din sa ating paggamit. Ang mga short form videos na nabanggit ay nakakahamak sa ating mental health, lalong-lalo na ang mga simulating na reels. Lapis nitong binabawasan ang ating attention span. Kaya't minsan, hindi natin napapansin ang paglipas ng oras. Nababawasan din nito ang inhibitory control. Kaya hindi rin natin napapansin na mayroon na pala tayong mga iniisip o mga nararamdaman na nakakaapekto na sa atin. Ngunit, ayun nga, hindi pa natin nalalaman. Kung kaya, mas nakabubuti kung ang ganitong klaseng mga content ay iniiwasan sapagkat napakalakas ng impluensya nito sa ating dopamine cycle. Tip ko na binabawasan nito ang inhibitory control, kaya minsan tayo ay nagiging manhid sa ating kapaligiran. Minsan, ang pagkaka-addict sa social media ay hindi lamang masamang ugali at maaari ding humantong sa mga problema tulad ng anxiety. Kaya kung ang problema sa social media ay hindi kinakaya ng sarili, mas siguro nakakabuti kung manghihingi ng tulong sa pamilya o sa mga kaibigan. Hindi man ito nakakahamak sa kasalukuyan o nakakasagaba lamang, ngunit ang mga epekto nito ay nakakadulot ng seryosong kahihinatnan. Ang social media addiction ay tinatawag na addiction sapagkat seryoso itong nakakaapekto sa ating pag-iisip at kalidad ng pamumuhay. Kaya napakahalaga na kung maaga pa ay maiwasan ang social media dependence. Ang pangunahing pakay nga naman ng mga video namin ay magbigay pansin sa mga nakasisirang mga ugali na hindi karaniwang tinatawag. Upang maremedyohan ang sitwasyong ito, kinakailangan talaga ng pagbabago sa mga kinaugalian. Hindi kinakailangan yung pagbabago na malaki, hindi naman kinakailangan agad-agad, sapagkat ang mga maliliit na mga hakbang ay hakbang pa rin. Ang pinakamahirap na hakbang nga lang, ika nga,
yung siyang pinakauna. O ayan, 10 minuto na. Alam mo ba na ganito kahaba dati yung mga video sa Facebook na trip natin panoorin? Nakikita mo pa nga dati kung gaano kahaba yung length ng mga videos bago mo pa sila panoorin. Kaya nakakadismaya talaga kapag nakikita natin paiksi ng paiksi ang ating mga pinapanood. Lalong-lalo na yung mga AI. Kaya katulad nga ng sinabi ng aking mga kagrupo, reclaim your ability to direct your own attention. Control your socials before they control you. And break that dopamine cycle to lessen those scrolls. In the digital rabbit hole, thanks for watching.